Magandang gabi sa lahat. Ibabahagi ko lang sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol sa mga nilalaman ng kontrata ng isang domestic helper dito sa Saudi Arabia. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Ano nga ba ang nakasaad sa kontrata ng isang domestic helper dito sa Saudi Arabia? Ang aking pong kontrata ay mayroong 4 na pahina. Ayan, 1, 2, 3, 4. At sa bawat pahina, makikita mo sa itaas nito ang pangalan ng recruitment agency mo dito sa Saudi Arabia. Sa unang pahina, makikita natin ang personal information ng ating employer. Kalakip nito ay ang kanyang buong pangalan, ID number, address, civil status, contact information. At sa baba naman ito, makikita natin ang pangalan ng ating recruitment agency dito sa Saudi Arabia. Kalakip nito ay ang kanyang contact information. Makikita rin natin sa unang pahina ang ating personal information. Ang ating buong pangalan, posisyon na in-applyan, address, civil status, contact information, date of issue, and place of issue ng kontratang ito, at ang pangalan ng beneficiary natin at ang kanyang contact information. Kalakip nito ay ang pangalan ng recruitment agency natin sa Pilipinas. Sa unang pahina rin ng ating kontrata, matatagpuan ang pangalan ng agency natin sa Pilipinas. Kalakip nito ay ang kanyang address at contact information. Sa ikalawang pahina ng ating kontrata, matatagpuan ang voluntaryong pagpayag natin sa mga terms and conditions na nakasaad dito sa ating kontrata. Number 1, site of employment. Ito yung lugar kung saan tayo matitistino. Number 2, contract duration. 2 years effective from the date of departure of the worker from the Philippines. The monthly salary shall start upon the actual reporting to work. Nakasaad dito kung ilang taon tayo maninilbihan sa ating employer. At kalakip nito na mag-uumpisa ang ating sahod sa unang araw ng ating trabaho. Number 3, the household service worker, HSW, and the employer agree on a monthly salary of $400 equivalent to 1,500 Saudi riyals, which is in accordance with the laws and regulation prevailing in both countries. Nakasaad dito na parehong pumayag si employer at si worker sa halagang $400 equivalent to 1,500 Saudi riyals na sahod ni worker. Alinsunod sa laws and regulation ng parehong bansa. Number 4, the employer shall open bank account for the HSW in KSA, subject to SAMA rules and regulation, and shall deposit regularly every end of the month the salary of the HSW to the said account. The passbook or deposit slip or their equivalent shall be given to the HSW and remain in his/her custody. The employer shall help the HSW to remit his/her salary through proper banking channels. Nakasaad dito na kailangan i-open ng bank account na employer si worker dito sa Saudi Arabia. At doon dapat ihulog ang sahod ni worker kada katapusan ng buwan. Nakasaad din dito na dapat nasa pangangalaga ni worker ang passbook o payslip na ibibigay ng employer. At kailangan din tulungan ni employer si worker na makapagpadala sa Pilipinas through proper banking. The household service worker shall be provided with continuous rest of at least 8 hours per day. Kailangan bigyan ng employer si worker ng 8 oras na pahinga kada araw. Number 6, rest day. At least 1 rest day per week. Kailangan din bigyan ng employer si worker ng isang beses na pahinga sa loob ng 1 linggo. Number 7, free transportation to the site of employment and back to the point of origin upon expiration of contract, and ensure the worker's timely repatriation.
In case of termination for reasons not attributable to the worker, the employer shall bear the cost of repatriation of the worker to the Philippines. Nakasaad dito na sagot ng employer ang iyong pamasahe papuntang Saudi Arabia. At kung ang kontrata mo naman ay tapos na at kailangan mo nang umuwi ng Pilipinas, sagot pa rin ng employer ang iyong pamasahe pa uwi. At kung sakali mang hindi mo naman kasalanan na ikaw ay ma-terminate, kailangan pa rin sagutin ng employer ang pamasahe mapabalik ng Pilipinas. Number 8. The employer shall provide the HSW suitable and sanitary living quarters, as well as adequate food or equivalent monetary allowance. Nakasaad dito na kailangan bigyan ng employer si worker ng maayos na matutulugan at maayos na pagkain. Kalakip nito ang mga sanitary needs ni worker. Number 9. For acceptable medical reasons, the HSW shall be allowed to rest and shall continue to receive his/her regular salary. The employer shall shoulder the medicine expenses. Nakasaad dito na kung sakali mang magkakasakit si worker, kailangan bigyan ng employer si worker ng sapat na pahinga hanggang sa ito'y gumaling, at kailangan sagutin rin ni employer ang lahat ng mga gastos sa gamot at pagpapagamot kay worker. Nakasaad din dito na kailangan tuloy-tuloy pa rin ang sahod ni worker kahit ito'y nagpapahinga. Number 10. The HSW is entitled to return to the Philippines to spend his/her paid vacation leave of 30 days for every 2 years of service with a round-trip economy class ticket. In case of his/her desire to continue working with the employer, she is entitled to an additional 1 month's salary. Nakasaad dito na kailangan umuwi ng Pilipinas ni worker kada matatapos ang 2 taong kontrata niya. At sagot ni employer ang pamasahe nito. Kalakip nito ay ang kanyang 1 month vacation leave pay salary. Kailangan bigyan ni employer si worker ng 1 buwang sahod kahit ito nagbabakasyon sa Pilipinas. Number 11. In case of death, the employer is responsible for the repatriation of the HSW. Remains and personal belongings to the Republic of the Philippines as soon as legally possible and without undue delay. In case the repatriation of the remains is not possible, the same may be disposed of after obtaining the approval of one of the HSW's next of kin or by the Philippine Embassy. Nakasaad dito na kung sakali mang mamamatay si worker sa poder ng employer, kailangan na maibalik ni employer ang mga labi at ari-arian ni worker sa Republika ng Pilipinas sa lalong madaling panahon at nang walang delay. At kung sakali mang hindi maibabalik ang mga labi ni worker sa Republika ng Pilipinas, kinakailangan na makipagtulungan ng pamilya ni worker sa Philippine Embassy. In case of dispute between the employer and the HSW, the two contracting parties may refer the dispute appropriate Saudi authorities for conciliation and or resolution. Nakasaad dito na kung sakali mang may hindi pagkakaunawaan si employer at si worker, kailangang ipaalam nila ito sa Saudi authorities nang sa gayon ay mapag-usapan at maresolusyonan nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Number 13. In case the household worker runs away or refuses to work without valid causes, the Philippine Recruitment Agency shall be responsible in having him/her replaced or in returning the accrued costs of recruitment to his/her employer, as per agreement between the employer and the Saudi Arabia Recruitment Agency and the Philippine Recruitment Agency. Nakasaad dito na kung sakali mang tumakas si worker kay employer, ito'y pananagutan ng recruitment agency niya sa Pilipinas. Kinakailangan na maibalik nila ang perang ibinayad ng employer sa kanila. Katulad ng napagkasunduan sa pagitan ni employer
at ng 2 panig na agency, Saudi Arabia Recruitment Agency and Philippine Recruitment Agency. Hanggang dito na lamang muna ang ating topic dahil medyo ako'y antok na. Kailangan ko na magpahinga dahil may trabaho pa ako bukas. Maaga ako gigising. Tatalakayin natin sa susunod kong video ang 3 at 4 na pahina. Thank you for watching!